Hello, hello. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Gerard Claudio here. Kamusta guys? Kanina nag-try akong mag-live mga hapon. Hindi kinaya kasi lakas ng ulan sa labas. Masabi ko mamaya na lang pag uwi ko pag uwi ko. So, anyway, magandang hapon sa lahat. Kamusta kayo guys? Na-miss ko mag-live. Grabe yung schedule ko for the past week kasi kakatapos lang ng Dominate batch 4. So, ilang araw din kami, no? So, kung student ka ng Dominate Batch 4, okay lang ba pakitype dyan, Dominate 2.0 Batch 4, yan. And, yun ang, pero I'm planning to start Batch 5. Kasi, grabe, first time kong gagawin sa isang program ko, guys, na umabot ng Batch 5, promise. So, pero yun yung plan ko. Type mo dyan sa may chat naman. Type mo sa may chat, Batch 5, kung sasabay ka sa batch 5. Kasi gusto kong i-expand yung mga students kasi I believe malaki ang maitutulong ng course na to dito sa karamihan ng mga network marketers. Lalo na yung mga network marketers na gusto mo talagang matuto ng online. Yun yung goal natin. Hello, John Ray Dulfo. Magandang araw. Kamusta ka? Good to see you here. Hello, John Larry San Antonio. Kamusta? Kamusta? Kamusta kayo, guys? Anyway, yeah, no? So anyway, my name is Gerard Claudio. Sa mga first time po na nandito, um, uh, I am an active network marketer. So, nagna-network po ako as of the moment. But at the same time, I'm offering courses and programs para sa mga network marketers, regardless ko ano man yung kumpanya mo. I have two na mag-a-avail ng full mentorship program. So, magsa-start na naman kami. And nakakatawa yung full mentorship program namin kasi, lalo na sa mga students ko existingly, uh, ang laki ng improvement ng mga estudyante ko as in. Ang laki ng improvement ng mga students ko. And ito yung mga student ko sa iba't ibang companies. Natutuwa lang ako. Their confidence, yung mga sign up nila, yung team nila nag-grow, nagkakaroon na sila ng duplication, which is yun yung goal ng bawat network marketers, 'di ba? So, yan. Na first time ako nakita mag-dive, John Larry. Maraming salamat po, no? So, watch lang tayo dito. I hope makatulong sa iyo 'tong magiging pag-uusapan natin tonight, no? So, yan. Anyway. So, yun yung akin. And so may mentorship ako for those na gusto ng one-on-one in-depth talaga na titingnan ko, i-guide kita along the way step by step sa network marketing business mo. I also have that. But anyway, sa video na to, ang pag-uusapan natin guys is before ka mag-recruit, wag mong kakalimutan to. Isang bagay na to. Napakalaga nito kasi hindi lang pera ang nakasalalay dito kung hindi pangalan mo. So ulitin ko bago ka mag-recruit, kailangan mong ma-remind na to. So, tatandaan natin na hindi lang tayo nagpapapasok ng tao sa network marketing. You have to understand na nag-approach tayo, kahit anong pang way mo kung paano mo nakuha yung prospect, maybe via online ads or face-to-face, kung ano man, palagi mong tatandaan na hindi mo lang hawak o hindi mo lang um, kinikerry ang pangalan ng company nyo, kinikerry mo pangalan mo. Mahalaga yon. Bakit napakalaga nun? Napakalaga nun guys kasi karamihan po ng mga network marketers, syempre na nandito tayo, dahil gusto natin kumita, tama ba? Sino ba naman ang ayaw kumita, tama? Sino ba naman ang ayaw kumita? Everybody wants to earn. Everybody wants to have the extra income. Tama? So, pero meron akong nakausap na isang uh, estudyante ko sa course na nag-inquire sa akin I think 2 years ago. Ito yung premise niya. Tinatanong niya kasi ako ng company ko. Tinatanong niya ako ng company ko. So, sinabi kong company ko sa kanya. Ito yung company ko and all. Ito yung sagot niya sa akin. Sabi niya, ayoko sa company mo kasi matagal na yung kumpanya mo. Kumbaga parang ito pa yung sinabi niya, parang laos na siya. Kasi I'm in a company na kung saan 35 years na sa market. Nasa Pilipinas na sa 18 years. So nagulat ako kasi yun yung reaction niya. Sabi niya, dito ako sa bagong kumpanya kasi dito ano pa lang, 2 taon pa lang yung company. Yun yung sabi niya sa akin. So syempre na out of that conversation, nagtanong ako sa kanya. Ang sabi ko ngayon, sige, so anong gagawin mo? Sabi ko sa kanya, ano ang gagawin mo kung yung kumpanya mo tumagal na ng 10 taon? Yun yung pinakatanong ko sa kanya. Anong gagawin mo ngayon kung yung kumpanya mo tumagal ng 10 taon?
Alam mo yung sagot niya sa akin? Kasi sabi ko, parang ang punto niya, mahirap na daw magpa-pay in, mahirap na daw magpasali kasi matagal na rin yung company. Which is, hindi ko alam yung sinasabi niya kasi even in our company right now, marami pa rin namang nag-join. So I don't know what he was talking about. Siguro opinion niya yon. Ngayon, ang ang premise niya is magandang mag-join sa mga bagong kumpanya kasi mabilis pa magpapasok ng tao. Masamang lumang kumpanya, hindi na daw. Parang ganyan yung premise niya. So, tinanong ko siya. So, sabi ko, what if yung company mo magstay ng 10 taon? Anong gagawin mo? Alam mong sabi niya sa akin, 'di ba, ang punto ko is, 'di ba ganun din namang kung gagamitin ko yung standard na sinasabi mo ngayon sa kumpanya mo ngayon, after 10 years, hindi na rin trending kumpanya mo, laos na rin kumpanya mo, anong gagawin mo? Alam mong sabi niya sa akin, nagulat ako. Ang sabi niya, um, magta-traditional business na lang daw siya kapag dumating yung part na yun. Alam mo ang suggestion ko sa niya guys, ang sabi ko, kung ganyan lang din naman ang mindset mo sa pag-network, okay lang ba? May suggestion ako sa'yo. Huwag ka na mag-network pag traditional business ka na lang. Bakit? Tatandaan nyo, before kayo mag-recruit, tatandaan ninyo, mangangako ka sa tao. Tama? Mangangako ka sa tao. Sasabihin mo, malaki kita dito, yayaman ka dito, mababago buhay mo dito. Marami pa sa atin, pinapangakuan natin yung mga tao na hindi ka namin papabayaan dito. We will be with you along the way. So, pero napansin ko na marami pala talaga nagde-network na sinasabi lang nila yun kasi yun yung nakagisna na sinasabi sa loob pero they don't really mean what they're saying. Nag-gets ba sinasabi ko? Type nyo gets ko, nag-gets yung sinasabi ko. Okay? So, thank you so much, John Ray. Maraming salamat sa panonood, no? So, yun ang sabi niya sa akin. So, ang gusto kong ipahiwatig dito sa atin is, kung hindi ka lang din namang seryoso sa mga katagang sinasabi mo, sana hindi mo na sinabi. Tama ba? Kasi ako guys, naniniwala ako sa isang prinsipyo sa buhay, hindi lang naman to sa pag-network, na dapat, kapag may sinasabi tayo, dapat, we follow through with it, tutuparin natin. Hindi ka lang nagsasabi sa tao, para lang magpahiin siya. Ganun tayo. Parang sinabi mo na, parang pinangako mo na lalahat ng kalangitan, pati mga bituin sa langit, para lang sumali yung tao. Tapos pagsali ng tao, sa puso mo pala, hindi, you don't really mean what you're saying. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Tatandaan ninyo ha, ang mga taong maniniwala sa'yo, hindi lang tao yan. May pangarap yan. May pamilya yan. Ang karamihan ng mga yan, hinanapan pa ng paraan ng pangsimula nila. Kaya marami po ako mga estudyante sa iba, hindi lang estudyante actually. Meron akong a follower dito. Nagreklamo siya sa akin. Sabi niya, coach, yung upline niya, talagang mina-mindset siya na magdagdag ng maximum account. Wala silang ganong pera. So sabi niya kasi makaka-attend ka ng exclusive na training ng pinaka-super grand mentor natin, upline mentor natin, ganon. Ganun yung sabi niya. So ngayon, sa kaka-mindset niya ng kaka-mindset doon sa downline niya, ang ginawa ngayon ng downline, ng personal loan. Nag-personal loan yung downline. Nag-personal loan yung downline, siyempre nag-start na, naka-attend ng training, After nung ganun na nangyari, biglang nag-quit yung upline. Alam mo, devastated yung follower ko na yun dito sa page. Nag-message talaga sa akin, coach, anong gagawin ko? Pinasulo namin to ng husband ko. Hindi siya tinuruan. Ako pa nagturo sa kanya nung gagawin. Binigyan ko siya ng initial. Ganito gagawin mo, ma'am. Ganito gagawin mo. So, nahabag ako dun sa kanya. Kaya ako siya tinulungan. Tinuruan ko siya. And hindi po yun isolated case sa network marketing. Nangyayari po siya. Hindi po mali ang network marketing bilang industriya. Ang nagiging mali po yung tao na pumapasok sa network marketing. Nagiging mali yung mga tao na pumapasok sa network marketing. Kaya ang gusto ko pong i-emphasize sa inyo dito, bago ka mag-recruit, tatandaan mo ito isang bagay. Gagawin mo to, hindi lang para sa sarili mo. Gagawin mo to kasi may isasama kang mga tao na may pangarap. May isasama ka ng mga tao na may takot at duda na binigay ang tiwala sa'yo. May isasama ka ng mga tao na nagtiwala sa bawat katagang binigay mo sa kanila. Nakuha niyo ba yung sinasabi ko? Kaya, sa amin, kahit sa akin sa team ko, di bali nang mabansagan mo ako makulit, basta at least hindi kita binabayaan. Di bali nang mabansagan mo ako na napakukulit mo na mag-follow up, ilang beses ka talaga mag-message, kaysa sabihin mo sa akin na hindi kita finalo up after.
Kasi sabihin mo sa akin na wala akong tinulong sa'yo at wala man na akong ginaid sa'yo at iniwan kita sa ere. Bakit mahalaga para sa akin yun? Kasi tatandaan nyo palagi guys, na more than just income, ang pinakamahalagang aalagaan mo sa buhay is yung pangalan mo. Proverbs chapter 22 verse 1, ang sabi, a good name is to be chosen rather than great riches. Napakahalaga po nun. Napakahalaga po nun. Ito po yung isang bagay. Kapag, ito yan alam nyo po ba, kung mangsa-scam ka versus legit na business o sales business or any business, magugulat kayo, pareho sa yung proseso ng pagko-convert ng prospect. Kaya napapansin niyo, pareho lang yung style ng ginagawa ng mga nang sa scam versus sa mga totoong ginagawa. Kaya hindi mo ma-differentiate. Kaya na-realize ko na it's just a matter of ano yung intention ng puso ng tao. Maliwanag ba yung sinasabi ko? Nasa puso talaga ng tao, sa karakter talaga ng tao ang basehan. So hindi ko sinabi yung mga nag-aans hindi ka magtiwala. Pero ang gusto kong ipahiwatig sa bawat isa is, tatandaan natin na you brought not another pay-in, but you brought another soul to your team. Mahalaga po 'yon na maging prinsipyo po natin. Buhay po 'yan. Kaya marami pong mga tao na naiinis sa network marketing. Kahit pumunta po kayo sa Reddit, i-type niyo yung Reddit, pumunta kayo sa Reddit. 'Di ba, ang daming mga tao na inis-inis sa mga networking companies. May mga anti-MLM pa nga ng mga threads. And sasabihin ko na hindi mo sila masisisi kung bakit sila galit na galit. Kasi imagine mo, pinalabas mo ng 500,000 tapos biglang pinabayaan mo, wala ka pa na palang sistema. Pinalabas mo ng 350,000, pinalabas mo ng 700,000, biglang hindi pala totoo yung mga sinabi mo, pinabayaan mo sa ere. Ang dami mong pinangako nung mga pinaiin mo, nung pinaiin na wala ka nang ginawa. Tama? Kahit nga 3 mil lang inilabas yan kahit 5 mil lang nilabas yan, kahit 10 mil, pera pa rin yun. The moment na naglabas ng pera yan, ibig sabihin nagtiwala sa'yo yan. Ngayon, sa akin, ang prinsipyo ko, bakit Gerald, perfect ba talaga? Lahat ba ng mga nagjo-join sa'yo, nagsistay? Hindi. Pero, eto, ang sigurado ko, lahat ng sumasali sa akin, sigurado ko na naalagaan ko sila. Sa akin yon, sa puso ko yon. Bakit? Kasi konsensya ko magiging kalaban ko. Pinayin mo yung tao, pinapasok mo sa network marketing business mo. Ang dami mong pinangako, sasabihin mo, tutulungan mo. Bilang sa kasagsagan ng challenge, nawala ka. Do I make sense? So, bago ka mag-pay-in, bago ka mag-recruit, tatandaan mo yun. Tatandaan mo to. Hindi sa tinatakot kita. Hindi ko sinabi na mag-slow down ka sa network marketing business mo. Pero ang sinasabi ko is, kung hindi naman totoo ang sinasabi mo, wag mong sasabihin. Kahit script pa yan ng team ninyo. Hindi kasi ito yung sinasabi nila. Ang tanong, ito kasi yung mga sinabi, ganito daw yung sasabihin. Oo nga, yun nga ang sasabihin, pero ang tanong, yun ba yung totoo? Yun yung punto dun Yun yung pinakatanong dito. Kasi tatandaan mo pangarap ng tao ang nakasalalay dyan. Tatandaan nyo, ang iba dyan, ang daming mga nagdi-network case, nang hiram lang ng pera yan. Kaya credit card, maawa naman tayo sa mga nagsumasali sa mga team natin. Maawa tayo sa mga sumasali sa grupo natin. Maawa tayo sa mga tao na naniwala na pwedeng magbago ang buhay nila dahil sa negosyong ito. Kaya gusto kong sabihin to na ang transaction mo sa iyong pay-in, hindi natatapos nung magbigay ng pera yan, bagkus nagsimula lang doon. Doon lang nagsimula. Kapag ganun ang mindset mo, maniwala ka sa akin, magiging maganda ang network marketing business mo dahil magandang intention mo sa tao. Alam mo ba, ang skills na aaral yan. Pero ang character tsaka intention, nasa puso ng tao. Nakuha niyo ba ako? So kaya, hindi niya masisisi mga tao na negative. It just so happen, na yung mga napasukan nilang mga team o community, hindi maayos. Pero sa dito na nakikinig sa akin dito right now, at nasa maayos sa community, maayos ka, ayusin mo. Ayusin natin. Kasi sa totoo lang, malaki talaga ang potential ng network marketing basta gawin siya ng tama. Basta maayos ang pagkakagawa. Basta walang over-exaggeration ng mga product claims, income claims. Wala kang ipapangako ng mga bagay. Wala kang gagamitin ng mga statement. Bigyan kita ng isang statement. Tingnan nyo to guys Halimbawa, script ng company. Script ng team. O sige, maglabas ka na Di ba nag-cheque ka na? O screenshot mo yung cheque. O ngayon, magpipicture yung cheque. O ito ilalagay mo O. Dahil nga nagdagdag ng 15 accounts o 30 accounts, kung ilang accounts, kumita. Kumita halimbawa ng 100,000. Kumita halimbawa ng
40,000, 50,000, 70,000. Tapos sasabihin, ito yung script o lalagay mo dito, grabe, kumita na ako ng ganito, hashtag passive income. Paano naging passive income yun? Eh, nakikinita mo yun dahil nagdagdag ka ng account. Ngayon, maniniwala yung tao sa'yo, grabe, nagpa-passive ka na dyan. Oh, ito yung kinita ko, ilang buwan pa lang ako dito, kumita. O meron pang iba, meron pang style yung iba. For example, slimming yung pangpapayat yung or pang lose weight yung product, sasabihin, grabe, ilang linggo pa lang, slimming ako dito sa product nito, uminom kami, tapos kahit wala akong kain, kahit wala akong, ano tawag dito, kahit wala akong exercise, walang ganito, okay lang, kasi health claims yon para lang may pay-in. Worth it ba siya? Tatandaan niyo yun. Ngayon, it's a choice you have to make. Kung komportable kang nagsisinungaling, kung komportable ka na deep inside yun, wala ka naman palang planong tumagal dito, kung komportable sa kanon, sa'yo yun. Pero hindi ganun palagi. Sa mga nakikinig dito na gusto nyo matino ang pag-network, sasabihin ko sa inyo, hindi po necessary na ganun. Hindi kasi ganun yung sinasabi ni upline eh. Hindi necessary yun. Kailangan mong tumayo para sa'yo. Kasi pangalan mo nakasalalay. Do I make sense? Kaya ang pinaka-fulfilling part ng network marketing, hindi yung income mo eh. Ang pinaka-fulfilling part ng network marketing, ilang tao yung nag-thrive ka na tulungan nung pumasok sila sa community tsaka organization mo. Yun eh. Hindi yung ilan yung nabudol ko. Guys, kung budol lang, marami naman pwedeng mambudol eh. Tama? Marami naman pwedeng mambudol. Meron pa nga ako nakausap one time, sabi niya, Coach, grabe oh. May isa siyang company, meron ako isang, sabi niya, isang company. Nagpapakita na sila ng cheque, wala pa silang account. Doon sa kumpanya na yun. Sabi ko, bakit ganun? Why people are comfortable doing that? Na hindi naman necessary na gawin yun. So kapag nag-sign up ka at nagpa-pay in ka o before ka magpa-pay in at before ka nagpa-sign up, ang transaction hindi natatapos nung nag-pay in yan. Doon pa lang magsisimula. Pero ang pinakamasayang part dyan is ganito. Ang pinakamasayang part dyan is kung ganyan ang mindset mo, yan din ang mapapasa mo sa team mo, yan din ang paniniwala ng kultura na mabubuo mong grupo, mas mapapadali ang trabaho mo sa huli. Pero magsisimula sa'yo yan. Ngayon, kung possible, hindi ko naman sinabi na awayin nyo kung kaninong team ko yung ano. Kung meron kayo nakikita na hindi tama, may mga unethical kayo may mga unethical kayo nakikitang mga proseso sa pag-network, my suggestion is pwede mo naman siyang baguhin na sa'yo. Pwede siya magsimula sa'yo. Tama po ba? Maliwanag po ba yung sinasabi ko? So bago ka magpa-pay in, isipin mo lang to. You bring another soul to your community. You don't bring another pay in. Minsan kasi ang tingin natin sa mga tao parang packages na lang eh. Pag tinignan mo tao, ito 22,000 to, may commission ako dito na 5,000. Pag tinitingnan mo yung tao, commission na nakikita natin eh. Tama? Kasi nga, nape-pressure ka sa proseso, nape-pressure ka sa pay-in, pinipressure ka na yung apply mo, ganun ang tingin mo. Pero tatandaan mo palagi, ang pinasok mo sa network marketing business mo is another person na may pangarap, na may takot, na may duda, na may pamilya na hinanapan din naman ng paraan para pumasok. Ngayon, kung may pera siya, kahit na may pera pa yung downline mo, nakuha nyo ba? Kahit na may pera pa yung teammate mo, kahit may pera pa yung bago mong pay-in, hindi ibig sabihin na uubusin mo yung pera niyan. Kaya maraming mga sa atin dito, mga kababayan natin ng mga OFW, minsan naiinis ka na lang. Bakit? Kasi maraming mga network marketers, kapag may pera ka, wala nang pakialam, kahit hindi ka pa nakabawi, padagdag na account. Ikaw, gusto mong bumilis ng pera, kahit wala kang gagawin, padagdag ka. Ngayon, kumita ka nga, cashback, pero alam mo yun, nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? So, maraming mga nangyayaring ganun. Pero, kapag ginawa mo ang network marketing ng tama, fulfilling yan, gigising ka araw-araw at matutulog ka sa gabi na alam mo na maayos ang pagkakagawa ng business mo. At ako mas naniniwala na ang biyaya ng Panginoon nasa negosyo na tama ang ginagawa. Guys, tatandaan nyo palagi ha? Tatandaan nyo palagi. Usually, ang concept ng minsan may mga God would bless you, mga ganon. Paano ko i-bless ng Panginoon kung mali ginagawa natin? Yes, kikita ka, marami, may yumaman naman na ganun yung ginagawa. Kaya mo naman talagang yumaman na hindi tama ginagawa. Marami nga tayong mga kilala, di ba? Hindi wag na tayong lumayo, mga politiko dito sa Pilipinas, di ba? Yumaman naman sila, pero tama ba? So kaya palagi niyong isipin na hindi ibig sabihin yumaman is talagang, nakuha ba? Hindi ibig sabihin na yumaman ay blessing agad. Hindi.
paano niya inacquire yung yaman, doon mo malalaman kung yung yaman niyan is a curse or a blessing. Ang tanong ko sa'yo, kapag nag-build ka ba ng network marketing business mo, ano ba yung gusto mo? You are in the side of curse or in the side of blessing? It's a choice you have to make. Kaya yung sinasabi na do whatever it takes, sandali lang. Pause muna tayo in a while. Do whatever it takes, kahit na mali na yung ginagawa. Do whatever it takes, kahit na morally wrong na yung ginagawa. Ganun ba yung do whatever it takes? Nakaya ba yung sinasabi ko? Do I make sense? Maliwanag ba ako? Type nyo nga clear sa my chat kung maliwanag ako. Hello, Larry. Larry, hello, Hylene. J. Ray. Samuel. Priscilla, hello, kamusta kayo? Kamusta? So, if you find valuable, share nyo to Share nyo tong video na to. Well, anyway, yun lang naman yung akin. This is something na gusto kong i-impart sa inyo na before ka mag-recruit, yun yung tamang prinsipyo na panghawakan natin. Yun yung tamang doktrina na panghawakan natin sa pag-network. Again, maraming ways kung paano mo iisip ito pag-network. Pwede ka mag-pay na wala kang pakialam. Anyway, hindi naman ako mag-stay dito. Kapag lumaos na yung kumpanya ko, lipat lang ako sa yung kumpanya. Ganoon na naman eh. Pwede mo naman yun. Pwede yun. Pwede. Pero, pwede din na matino kang tao, maayos kang tao, may isa kang salita, na you mean what you say, and you keep your promises. Yun yung uri ng network marketer na dapat umuusad at binibless ng Panginoon. Kaya ba yun? Okay? So, yun yung akin. Concept ko yun. And I hope ganun din yung maging concept ng bawat isa. Tama ba? So, if you find value into this, yun na naman sa akin, guys, no? By the way, I will release Batch 5 for Dominate 2.0. Sino dito sa inyo yung hindi nakahabol sa Dominate Batch 4? Meron ako i-release na Batch 5. Type nyo dyan Batch 5 kung may intention ka at saka may interest ka na sumama sa Batch 5 na 2.0. Type nyo dyan Batch 5 sa may comments. Batch 5. Para malaman natin. But for me, I'll push for this now. Standby lang kayo sa magiging announcement natin. But anyway, yun na naman for me, guys. If you find value into this, share nyo itong video na to. And share nyo sa mga group chat ninyo. And God bless everybody. Ayusin natin na pag-network para umasenso tayo ng marami tayong natutulungan, maraming buhay na mababago dahil tama ang pagkakagawa mo ng network marketing business mo. God bless everybody. Bye-bye.